sa Ephesians chapter 4, verses 14 to 15. Ephesians chapter 4, verses 14 to 15. Basahin ko po ang 14, pagdating sa 15, sabay-sabay nating basahin. Ephesians chapter 4, verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive altogether, but speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Let's pray. Our gracious God and Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, na ito ay nakarating sa aming panahon at ito ang aming pagkaing spiritual na nagpapalakas po, nagpapatibay kung ito ay isa sa puso po namin. Panginoon, ito ang ayaw na gawain ng kaaway, ang pangangaral ng iyong salita. Kaya nga, dun sa parable of the sower, ang wicked one ay kinukuha niya yung mabuting binhi at kumbaga, gagawa siya ng iba't ibang paraan para ang mga nakikinig ay mawala ang isip doon sa iyong mga salita. Give us po focus, Panginoon, at higit sa lahat, hindi lang kami tagapakinig. Ang hamon sa amin ay isa puso, isa buhay po namin ang iyo pong mga salita. Panginoon, sa amin pong mapapakinggan ay may mga bahagi marahil na may ma-offend. Pero Lord, ito ay bahagi ng iyong pangangaral, sabi nga, reprove, rebuke, ang sabi po ng iyong mga salita. Kaya hindi ito maging personal sa isang tao, bagkus maging warning, maging paalala, na kami bilang mga anak mo ay kinakailangan po naming gawin ang iyong kalooban. Ang sumunod sa iyong kalooban ay may pagpapala, ang hindi naman sa mga anak mo ay may pagpapalo. Buksan niyo, Panginoon, ang puso ng mga nakikinig, lalo po yung mga unsaved. Kung hindi pa tiyak sa kaligtasan, sabi ng iyong salita, now is the accepted time, now is the day of salvation. Iligtas niyo po ang mga nakikinig na hindi pa tiyak. Maunawaan po nila na tanging si Jesus Christ ang daan patungo sa langit. Itago niyo po ako, Lord, sa inyong likuran, hindi yung kalakasan, kahinaan ng isang tao ang mabigyan ng pansin, hindi yung pangalan ng reliyon, pangalan ng denominasyon, hindi yan ang mahalaga. Kung meron mang pangalan na mabigyan ng pansin, mabigyan ng glory, ay ang pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na ang bawat isa. Ito pong aking ibabahagi sa inyo doon po sa mga nakadalo ng prayer meeting, ay inumpisahan ko na po itong message na ito. And for the sake po ng marami po sa atin ang wala nung nakaraan, ay may mga babalikan akong mga ilang point at please bear with me. Kung lalagyan ko po ng pamagat ang ating message po ngayon, ito ay spiritual PPS. Okay? At ang PPS po is may kinalaman yan. Yan ay isang psychological term, pagpasensyahan nyo na, ginamit ko lang yan for the sake ng ating study at papakita ko po ang definition yan mamaya. Alam nyo, ang mga kabataan ay malapit sa atin pong Panginoon. Kaya nga, makikita natin, doon po sa Matthew chapter 18, verses 1 to 3, sinabi po doon ng ating Panginoong Jesucristo, particularly in verse number 3, na, "Verily I say unto you, except ye be converted and become as the children, or little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven." So sa pananaw po ng ating Panginoong Hesukristo, sa pananaw ng ating Diyos, ay malapit siya sa mga bata at ginamit niya na simile ang mga bata in this verse para ipakita na maliban na ang isang tao ay makonvert na kagaya ng isang bata. Tandaan niyo po, ang isang bata ay madali siyang manampalataya. Kaya nga, when it comes to our salvation, ang hinahanap po ng ating Panginoon, magkaroon tayo ng faith na kagaya ng isang bata, magtiwala lang tayo, manampalataya lang tayo sa sinasabi ng Bible. Alam nyo, sa iba-ibang paniniwala, nagiging komplikado ang usapan ng salvation kasi marami po mga twisted, maraming mga dagdag pagdating sa kaligtasan. Sa paniniwala outside the Bible. Kaya nga, may mga naniniwala na ang kaligtasan, sinasabi nilang faith din naman. Kaya lang, may mga additional, may mga dinadagdag sila. May mga paniniwala na ang kaligtasan, dagdagan mo ng 10 Commandments, sundin mo ang 10 Commandments, which is, hindi yan ang teaching ng Bible. In fact, ang commandment
ay parusa po yan. Curse. Dahil the more na nalalaman natin ang batas, the more natin nakikita gaano tayo kamakasalanan. May mga nagsasabi rin naman na pag-anib sa isang reliyon, pag-anib sa isang samahan, ang kaligtasan ng isang tao, which is wala rin pong basis sa Bible. Malinaw po na ang salvation is, for by grace are ye saved, through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo, na yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, siya'y pinako doon, pinahirapan po siya doon, dahil yung ginawa niya, yun ang pinambayad sa ating mga kasalanan. At pag nagtiwala tayo kay Jesus Christ, parang kagaya ng isang bata, nagtiwala. No, kumbaga kung ano man yung sasabihin ng mga tao, ng magulang niya, naniniwala ang bata. So ganun din when it comes to the Word of God, kung anong sinabi ng Bible, na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, sino man daw po ang manampalataya kay Jesus Christ ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung kaligtasan sa banal na kasulatan. Kaya alisin natin sa isip natin na sa pag-anib sa reliyon, paggawa ng mabuti, paggawa ng mga kung ano-anong ritual, erase lahat ng yan. Ibahin natin ang isip natin at ituon natin sa sinasabi ng Bible. The Bible is very clear. Salvation is by grace through faith in Jesus Christ alone. Period. Yun lang po ang kaligtasan, mga kaibigan at mga kapatid. Pero alam nyo, sa atin pong pag-aaral, balikan natin yung mga bata. No? Ang mga bata, cute na cute sila, malapit sila sa ating Panginoon. Pero mapapansin nyo dun sa text na binasa natin kanina, sabi ng verse 14, that we henceforth be no more children. Teka lang, sabi kanina malapit ang mga kabataan kay Jesus. Pero bakit sinasabi rito? Parang negative naman, no more children. Alam nyo mga kapatid, ang bata po is, sabi ko nga, madali silang manampalataya. Pero pag ang isang tao ay, next slide, ganito na po ang itsura niya at bata pa din ang pagkilos niya, hindi na po yan cute. Hindi na siya kaaya-aya. Sa mga medyo may edad na, no? Yung palabas na yan ay Baby Bonjing by Jimmy Santos. So, ginamit ko siyang illustration na pag ganyan po yung anak ninyo, ang laki-laki na, mas malaki pa sa inyo, mas mabigat na sa inyo, hindi nyo na kayang kargahin, pero dumidede pa rin, hindi pa rin marunong magsipilyo, hindi pa rin marunong maligo mag-isa, hindi na ho yan cute, nakakainis na po yan, nakakapagod na po yan, nakakapanghina na po yung ganyan. Kaya nga, balikan natin yung title po natin. Ang title natin ay spiritual, ilagay natin sa spiritual naman na pananaw, na side. Yung PPS, ang ibig sabihin, baba mo lang rin, ang ibig sabihin ng PPS, meron pong tinatawag sa psychology na Peter Pan Syndrome. Okay? Ano ba yung Peter Pan Syndrome? I-define po natin. According sa isang website, some psychologists use the term Peter Pan Syndrome to describe people who have difficulty entering adulthood. They can have challenges maintaining typical adult relationships and managing adult responsibilities. So yan po, gagamitin ko yung term na yan para sa spiritual side naman po. Kasi nga ang team natin is about discipleship. At pag sinabi nating discipleship, ang goal ng discipleship, mag-grow tayo when it comes to the teachings of Christ at yung pamumuhay na kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Pero nakakalungkot man pong sabihin, pero kung sa physical side, medyo toxic na alagaan yung mga Peter Pan, merong Peter Pan syndrome. By the way, sa mga ilang kabataan, maaring sa mga panahon kasi natin ngayon, marami ng kabataan ang hindi familiar kay Peter Pan. Pero nung panahon kasi namin, merong si Peter Pan, 'di ba? Merong palabas ang Disney na Peter Pan. Meron ding pinalabas yan, yung mga panghapon na cartoons, no, kung kayo familiar doon sa mga munting pangarap ni Romeo, no, yung kay Princess Sarah. Isa din po sa mga naging cartoons noon ay Peter Pan, na sinubaybayan din po namin, kaya malalalim yung generation namin kasi yung mga pinagpapanood namin, no. Kumbaga, yan si Peter Pan. So si Peter Pan, alam naman natin ang story,
na galing siya from Neverland, at dun sa Neverland, ang mga bata ay hindi tumatanda. Again, ano lang to, hindi totoong kwento, pero gagamitin ko lang siyang for the sake of illustration. So si Peter Pan ay hindi tumatanda. So forever siya na bata, as long na nandoon sila sa Neverland, hindi sila tatanda. So maganda yung kwento, pero pag ilalagay natin sa physical, in reality, and even in spiritual, naku, ang hirap po pag hindi nagmamature. Ang hirap po pag hindi nag-grow ang isang tao physically, kumbaga hindi siya nag-grow nga siya physically pero hindi siya nag-grow mentally, nako ang hirap po niyan. So when it comes to spiritual din naman, nako ang hirap pag ang isang matagal nang mananampalataya, hindi pa rin siya nag-grow spiritually, hindi na siya cute tignan. Kaya nga 'di ba ang mga bata, kumbaga, kagaya na minsan may mga marinig tayong mga bata dito, no, na may mga sumisigaw, may mga naglalakad diyan. Of course, naiintindihan natin kasi bata 'yan. Pag bata pag ang isang bata kumikilos ng bata, naiintindihan natin, natotolerate natin. Pero yung medyo malaki na at kumikilos bata pa rin, mapapakamot ulo na tayo. No, at ano ba yan? Mapapaganon na tayo. Ano ba yan? Laki-laki na. Hindi pa rin nag-grow. So, ganun po mga kaibigan at mga kapatid ang gusto nating puntuhin sa bahagi pong ito ng ating pag-aaral. Ang Ephesian Church po, mga kapatid, ang Church of Ephesus, ayon sa nabasa ko, no, mayroong mga kung lalagyan natin ng date, nagsimula ang gawain sa Book of Acts 18:19, pinapaniwalaan na ito ay 52 AD. At itong time na sinulat po ang Ephesians ni Paul ay after 11 years na po nung siya ay unang nakarating. So ibig sabihin, ang mga kausap ni Pablo sa bahaging ito ay matatagal na, medyo matagal na. 10 years, 11 years na silang mananampalataya. Hindi niya kausap yung 1 taon pa lang na mananampalataya, 2 taon pa lang. Hindi, mga 11 years na. Ganun na po, may katagalan na. So, ibig sabihin, kung ang kausap mo ay mga 11 years ng mananampalataya, sana naman may nakita ng pagbabago. Sana naman may makita ng grow sa kanilang pananampalataya. Kaya lang yun nga, ang gusto nating puntuhin, nakakalungkot man pong sabihin, kaya nga sabi ng verse, sabi rito, be no more children. No, kasi ang kausap niya matatagal ng mananampalataya, pero kung children pa rin ang pagkilos spiritually, talagang sabi ko, nakakainis dahil, ano ba yan, hindi man lang nagbabago, hindi man lang nag-grow. So tingnan natin ang ilan sa mga negative na karakteristik ng isang bata. Well, sa mga bata, naiintindihan natin. Pero kung ikaw ay PPS na, no? Kumbaga, hindi ka, tagal-tagal mo nang mananampalataya, pero hindi ka nag-grow, naku, sana naman matauhan at mapaalalahanan at ma-apply yung sinasabi ng salita ng Diyos. Nung nakaraang Thursday na i-share ko po, number 1, isa sa mga negative na characteristics is shaky. Sabi nga ng verse, that we henceforth be no more children, tossed to and fro. No, kumbaga, madaling madala, madaling matangay. Shaky, hindi stable. Hindi siya, kumbaga hindi matatag ang kanyang ang kanyang kalagayan. So mga kaibigan at mga kapatid, pansinin natin, 'di ba, ang isang bata, hindi matibay ang kanyang conviction, kaya nga madaling utuin ang isang bata. 'Di ba, minsan bigyan lang ng candy yan, sumasama na doon sa mga kidnapper, bigyan lang ng konting pera, sasama na doon. Ganun po ka-weak ang foundation. Kaya nga nakita, ginamit ko ng illustration ng Thursday, doon sa parable of the sower, na makikita natin doon, merong mga stony ground, di ba? Merong mga thorny ground, na merong mga tao na they received the word, tinanggap naman nila ang salita ng Diyos, kaya lang, doon po sa tinatawag na thorny, doon sa mabato, no, stony ground, dahil nga may halong bato, hindi matibay yung foundation ng halaman. Kaya nangyari, nagkaroon lang ng mga pagsubok, nagkaroon lang ng mga problema, ayun, nawala na. So, hindi matibay. Hindi lang yan, ginamit ko rin yung thorny naman. So, dito naman, matinik naman yung napuntahan ng seed. At ano naman ang nangyari? So, nung lumaki ng konti yung halaman, tinamaan ng mga tinik, so yan naman yung mga tukso. So may mga tukso sa paligid, kaliwat kanan, dahil sa Satanas talagang gagawin niya, aatakihin niya tayo, magbibigay siya ng mga iba't ibang tukso, temptation sa ating buhay, at pag hindi tayo matibay, hindi na tayo mag-grow, hindi na tayo magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon na magiging fully committed na disciples ng ating Panginoon dahil sa mga
tukso, sa mga pagsubok, problema ng ating buhay. Pangalawa na na-share ko po noong nakaraan ay isa rin po sa mga negatibong characteristics is yun nga, mababaw. Of course, sa mga bata, expect natin na ang mga bata ay madali po silang, kumbaga mababaw lang po ang kanilang pangunawa. Kaya nga, di ba, pag ang isang bata ay, kumbaga sila ay, sorry, pwede ba makingin ng tubig? Medyo makatilalamunan ko. Yan, so sabi nga rito, ang bata ay madaling maloko, no? Madali siyang madaya, dahil hindi pa malalim ang kanyang, kumbaga, foundation, kasi nga, bata pa lang. Kaya nga sabi ng verse 14, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. So makikita natin na ang mga bata, no, madaling ibahin yung kanilang paniniwala. Madaling i-twist yung kanilang isip. Ganon din po spiritually speaking. Pag merong mga mananampalataya na pagbago pa lang, thank you Brother Enrico. Salamat sa holy water. Sa mga bata, physically speaking, kung sila po ay madadaya ng mga maling teaching, maintindihan natin bata eh. Okay? Pero, minsan di ba kahit sa mga magugulat tayo, di ba yung mga uso yung mga pyramiding scam? No? Minsan magugulat kayo. Kaya nga, di ba yan yung ganda ng dating ng mga pyramiding, pag meron silang mga membro, uy, meron kaming membro. Alam nyo ba, membro namin si General Hototay? Pag narinig mo yung General, uy, okay to, maganda tong company na to. Uy, hindi lang yan, membro pa ng grupo namin, si Dr. Akisuki. Mga ganon, no? Pag narinig yung mga professional, parang talagang kapani-paniwala yung kanilang pyramiding scam na yan. Pero dito kayo malulungkot sa bandang huli, yung mga yan, minsan may mga abogado pa, may mga sundalo pa, kahit sila naloloko. Nadadaya, nako-convince sila doon sa galing ng mga scam na yan. Alam nyo, doctrinally speaking, may mga ganyan din. Na kung hindi tayo magiging aware, kung hindi tayo nagiging maingat, kung hindi malalim ang ating doctrinal foundation, mga kaibigan at mga kapatid, kung bababaw tayo, ang daming mga nagkalat na mga maling teachings ngayon. Kaya nga, ang pinakamagandang sukatan, balikan nyo ang kaligtasan. Ano bang tinuturo ng kaligtasan ng mga yan? Pag ang tinuro nilang kaligtasan, may dagdag dun sa sinasabi ng Bible, hindi yan, mali yan. Hindi tunay yan. At hindi lang yan, tignan nyo rin si Jesus Christ. Kung ang turo nila kay Jesus Christ ay iba sa sinasabi ng Bible, peke yan. Kaya lang ang problema minsan, hindi ma-assess kasi nga hindi malalim yung aral. Paano mo malalaman na niloloko ka na kung hindi ka aware dun sa katotohanan? Kaya nga, napakahalaga na merong discipleship, mahalaga na tayo ay nag-grow in the Word of God para hindi tayo madaya ng mga manloloko na to, para hindi mababaw ang ating kaalaman when it comes to our doctrine. Kaya nga, next slide, makikita natin, isa po sa mga negatibo ring mga karakteristik ng isang bata is ang bata po selfish. Madamot po ang bata. Okay? Alam natin yan. Ako po may anak, no, lalo yung aking pangalawang anak na napakabait, no, si Yasha. Ang lagi mo marinig sa kanya, mine, mine, mine. Pag may nagregalo sa kuya niya, yung regalo sa kuya niya, mine pa rin yun. Ganun po kabait yung aking anak po na yun, na si Yasha. Kaya nga, pag may binibigay kami sa kuya niya, para kaming nagbibigay ng illegal na transaction, nagtatago pa kami. Hindi namin pinapakita sa kanya kasi ang tingin niya siya, lahat ng bagay sa mundo ay kanya. No, sa kanya po yan. Of course, napagbibigyan naman po namin yung aking anak dahil alam namin bata pa siya. So, madamot po siya. Lahat ng sa paligid niya, siya lang. No, kaya nga kahit mga laruang panlalaki, inaangkin sa kanya din daw. No? Kahit basta lahat sa kanya. Pero alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, pag ang isang tao ay malaki na, matanda na, may edad na, at ganun pa rin ang iniisip niya, mine, 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 ay patay tayo dyan. Anong klaseng tao yan? Hindi na siya nag-grow, hindi na siya nag-mature. Lalo pagdating sa spiritual na mga bagay. Mga kaibigan at mga kapatid, isa po sa mga malinaw na tinuturo ng Bible, like for example in Matthew 22, simulan niyo po sa verse 37, ano ang turo ng ating Panginoong Jesucristo? Una po, we have to love God
Mahalin natin ang Diyos. At pagdating sa pag-ibig, mga kaibigan at mga kapatid, pagdating sa pag-ibig, hindi yan madamot, nagbibigay. Kaya nga in verse 14, doon sa text natin in Ephesians, sabi doon, but speaking the truth in love. So pagdating sa pag-ibig, hindi yung sarili mo ang iisipin mo. Ang iisipin mo, una dun sa great commandment na yan, iisipin mo kung ano yung gusto ng Diyos. Kasi nga, thou shalt love the Lord thy God. Hindi pwedeng baliktarin yung order. Kinakailangan una si God, kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano yung gusto ng Diyos, yun ang dapat masunod. At hindi lang yan, sabi pa rin sa pangalawa, you have to love your neighbor as yourself. Kaya ang ine-expect sa atin ng Diyos bilang mga anak, bilang mga mananampalataya, is hindi na tayo iniisip yung ating sarili. It's more on sa ibang tao. Unang-una sa lahat, it's more on kay God. Kaya nakakalungkot pag merong mga mananampalataya, matagal na natin minsan mga kasama o sabi natin sa iba man silang samahan o sa iba man silang church, pero alam nating matagal na. Alam na nating, naku, matagal na itong born again na, matagal na itong baptist, matagal na itong mananampalataya. Pero bakit puro sarili pa rin ang iniisip? Kaya nga di ba minsan, magkakasukatan yan. Ito, simpleng-simpleng issue, minsan pagkain lang nagkakaproblema tayo. Di ba? Kasi minsan, pag sa mga kainan, no, bato-bato sa langit, tamaan sana, no, pero sorry po, no. Minsan 'di ba pag may mga kainan, ang iniisip minsan talaga ng iba, hindi pa nga nakakakain yung iba, nagsasharon na. Teka lang, meron pa nga nakapila, meron pang hindi kumakain. No? Kaya nga kumakanta pa, balutin mo. Di ba? May mga ganun pa eh, nagbabalot na kagad. Very simple illustration, minsan matatawa tayo, pero minsan lumalabas yung selfishness ng tao. Na imbis na iniisip yung kapakanan ng iba, sarili mo na ang iniisip. Kaya nga, di ba, minsan kahit naman din sa bahay, sa mga magkakapatid, di ba, lumalabas din yan eh. Lalo pag may mga binibigay na assignment si nanay tsaka si tatay, o ikaw yung maghuhugas, ikaw yung maglilinis, ganto. Alam niyo sa mga kapatid, naglalamangan dyan. Di ba? Minsan may mga iba na naka-assign, biglang nagkakasakit. Biro mo na biglang nagkakasakit, ha? Hindi kagaya noon, ang gamot lang dyan, Royal tsaka Skyflakes eh. Ngayon, kasi masyado nang komplikado yung mga gamot ngayon. Pero di ba, minsan naglalamangan ng mga ganyan, may mga assign, ito dapat sa oras na to, dapat sa dinner, ito maghuhugas, si kuya, pero minsan si kuya, lalamangan yung pangalawa, lalamangan si bunso. Nagiging maramot po tayo. Pero spiritually speaking, nakakalungkot pag tayo po ay nagiging maramot spiritually. Una sa lahat, inaasahan po ng Diyos sa atin na i-offer natin sa Kanya yung ating time, yung ating talents, and even our treasures. Mga kapatid, itong issue na to, hindi na to kaligtasan. Gaya nga ng inumpisahan ko kanina, para maging malinaw sa atin, kasi iba nako-confuse sila. Ang salvation is purely grace through faith in Christ. Pero ang pinag-uusapan natin, since discipleship po tayo, it has something to do sa paglago mo spiritually. Para pag ikaw ay lumago, isa sa mga ang hamon sa atin when it comes to spiritual growth, hindi na yung sarili natin. Huwag tayong maging maramot. Huwag tayong puro yung sarili natin. Kaya nga, sa lahat ng aspeto, when it comes to prayer, pag nanalangin ka, nasanay tayo na puro sarili natin yung pinapanalangin natin. Lord, bigyan mo akong ganito, bigyan mo ako ng ganon, bigyan mo ako ng ganito. Pero alam nyo, nawa, tulungan tayo, nawa, mag-grow na tayo na when it comes to our prayer life, hindi lang yung puro sa atin. Ipanalangin natin ang iba. Ipanalangin natin ang ating mga kapatiran. Ipanalangin natin ang may karamdaman. Ipanalangin natin ang gobyerno. Ipanalangin natin ang lahat ng tao. Yan ang kalooban ng Panginoon sa atin. At kung meron man tayong malaman na katotohanan, like for example, ikaw ay na-save, salamat, ligtas ka na, mananampalataya ka na, heaven is your home. Pero alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, isa sa mga inaasahan ng Diyos dahil ligtas ka na, ibahagi mo yung kaligtasan. Huwag mo siyang itatago. Huwag mo siyang ipagdamot. Di ba parang ang idea is, natuklasan mo yung isang gamot na makakapagpagaling ng lahat ng uri ng kanser. Pwede kasing number 1, ang isipin mo, itago mo. Pagkaperahan mo later on. O kaya naman, ipamahagi mo, itulong mo, para gumaling ang may karamdaman. At ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan, huwag tayo maging maramot. Let's love our neighbor. Kaya nga sabi rin po ng Book of Galatians, sabi rito, 6:10, as we have therefore opportunity, let us do good. Kanino daw po? Unto all men, especially
unto them who are of the household of faith. So yan ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Hindi yung puro ako, hindi yung puro sarili. Isipin natin, number one si God at yung ating kapwa. Huwag na tayo maging PPS. Kung sa ngayon, nandun ka pa sa level na yan, kung halimbawang bago ka pa lang, o sige, intindihin natin ng konti, bago pa lang eh. Pero pag medyo matagal na, sana nag-grow na. Huwag nang baby bonding spiritually. No? Huwag na yung nagchuchupon pa rin, ang laki-laki na. Huwag yung pa rin, kumbaga, baby milk pa din. Kailangan mga karni-karni na dapat ang inaasahan. Next po, mga kapatid, na isa pa pong negatibong makikita natin sa mga bata, ang bata masyadong sensitibo, no? Kaya nga sabi ng verse natin in verse 14 or verse 15, but speaking the truth in love may grow up into him in all things. Pero alam nyo, ang bata masyadong sensitibo. And kitang-kita ko na naman yan, balikan ko ng bunso namin, buti na hindi pa nakakaunawa, no? Hindi siya ma-open pa sa akin. Pero yung aking anak, masyadong sensitibo. Halimbawa, hinawakan ng kuya, biglang iiyak, susumbong siya. Daddy, mami, hinawakan lang yun, ha? Ganun ka, kumbaga ganun siya ka, sensitibo, na naghahanap ng kakampi. Diba? Minsan, makita niya lang yung kuya niya, hinawakan yung remote, naku, nagkakagulo na yan. Remote lang yan, ha? Ganun ka sensitibo, masyadong madrama. Kaya sa bahay namin, masyadong madrama, lalo pag yung time na hindi siya nakakatulog sa hapon, nagiging madrama siya, masyadong madrama ang buhay. Pero sa isang bata, sige, intindihin na natin, bata eh. Ganun talaga. Pero alam nyo minsan, may mga mananampalataya, tagal lang mananampalataya, masyado pa ring sensitibo. Diba? Minsan, makikita natin na hindi lang nabati, patay, ayaw na mag-church. Hindi na ako nabati ni Pastor Bal sa birthday ko. Ang ganda-ganda pa naman ng suot ko, red. Di man lang ako nabati. Naku, hindi na nag-church. Simpleng-simple lang yan. Birthday lang yan. Kung halimbawa pong hindi man kayo nabati sa inyong birthday, patawarin niyo po, hindi naman kayo nawala sa Book of Life eh. Sa listahan lang po kayo nawala. Pwede naman po nating sabihin niyo lang, sabihin niyo kay Enrico, sa amin, Ma'am Maylin, Ma'am, hindi niyo yata ako nalagay. Maaring di lang na-update, no? Pasensya na. Kasi si Ma'am Maylin, hindi siya pala omniscient. By the way, kasi kala nyo baka omniscient si Ma'am Maylin. Hindi siya omniscient, hindi rin siya omnipresent. May mga rin po yan, matindi yan. Ma'am Maylin, may FB siya, may BMP pa yan. Kaya minsan magulo na buhay niyan. Kaya nga yung love life talagang iniwan na ni Ma'am Maylin. Ewan ko lang kung totoo yung kwento ko sa inyo. Pero ganyan ka-busy. Kaya minsan may mga nakakaligtaan, pagpasensyahan nyo na rin po, no? Pero nawa, kung hindi man kayo nabati, hindi man kayo na-recognize, ang ganda-ganda ng suot nyo bago pa yung sapatos nyo, sorry po, pasensya na po. No? Pero sana mag-grow na po tayo sa bahaging yan. Na mga simpleng bagay na ganyan ay palagpasin na po natin at looking unto Jesus po tayo. Minsan naman ay, yun nga, no? Hindi lang nadalaw. Naku, nagtampo na kagad. Hindi lang siya nadalaw. Minsan naman ay hindi lang napautang. Naku, si sister sabi ng Bible, love one another, hindi ako pinautang. Ayoko na mag-church, hindi ako pinautang. Pasensya na po. Maaring si sister, may mga pangangailangan din. Di ba? So, unawaan lang din niya. Kung yung mga simpleng bagay na mga ganyan, minsan may mga sensitibo, matagal-tagal na sa pagiging mananampalataya, pero yun nga, kumbaga mga simpleng mga bagay na ganyan. Minsan yung mga hindi lang nasagot yung prayer, na nalangin kay Lord, iba yung naging reply ni Lord. Ako, nagtampo na, hindi na nag-church, hindi na siya, binitawan na yung ministry. Yung iba naman, hindi lang nasagot nung nililigawan, binasted lang dun sa church. Ang sabi ng kapatid, brotherly love. Naku, wala na, ayaw na mag-church, nawala na ng gana, ayaw na maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, huwag tayo masyadong maging sensitibo sa mga ganyang bagay. Napakalayo natin sa mga sinaunang mananampalataya. Kung ang issue mo ngayon is yan lang, binasted ka. Kung yung issue mo ngayon, hindi ka pinautang, huwag mong kalilimutan yung mga sinaunang mananampalataya. Anong issue nila? Pinapakain sila sa leon, sinusunog sila ng buhay, pinupugutan sila ng ulo. Aba, nag-worship pa rin sila. Sila pa rin nananamba kahit alam nila anytime pwede silang patayin. Kahit anytime alam nila na sila'y huhulihin, kahit naman wala silang, kumbaga wala naman silang kaso talaga, wala naman talaga silang inaargabyadong tao. Kaya lang, ganun po talaga ang kaaway. Gagawa siya ng paraan
para ang mga anak ng Diyos ay kanyang atakihin. Pero kung ang issue mo, yung sinabi ko nauna, na ganun lang kababaw, tutulungan ka nawa ng Panginoon na mag-grow ka pagdating sa mga bagay na ganyan. Na sensitibo lang, no? Kaya nga minsan, kung halimbawa yung mga ganyang issues ay kumbaga mag-grow lang tayo, naku talagang maniwala kayong mga kaibigan at mga kapatid, is mas lalo tayong magmamahalan sa bawat isa. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, bilang mga mananampalataya, kung sabihin na natin, may naging pagkukulang man sa iyo ang kapatid mo sa Panginoon at talagang nagalit ka sa kanya, nagtampo ka sa kanya, kaibigan, kapatid, tandaan mo ito lang. Yang kapatid mo na yan sa Panginoon na minsan makakasalubong mo na, iiwasan mo, huwag mong kalilimutan, kahit sa langit, hindi mo maiiwasan yan. Makakasama mo yan hanggang sa langit. Kaya ngayon pa lang, sanayin mo na yung sarili mo. Practicein mo na. Kasi pagdating sa heaven, dito nga, magsasama-sama lang tayo rito. Mga ilang oras lang pag Sunday. Imagine niyo magsasama-sama tayo for eternity. Makikita mo yan for eternity. Hindi lang 100 years, hindi lang 1,000 years, for eternity. Kaya, patawarin mo na, di ba? Kumbaga, wag ka na maging sensitibo. Kumbaga, maging mature enough na kumbaga maging maayos tayo sa isa't isa. Hindi lang yan, mga kapatid. Number 5, isa pa po sa makikita nating mga negatibong karakteristik ng isang bata. Of course, ang mga bata ay slack sila. Kumbaga, sila ay pabaya, sila ay makupad, wala silang ingat, no? Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, ang sabi nga ng verse kanina, di ba? May grow up into him in all things. So, syempre, ang mga bata po ay mapagpaliban talaga yan. Kaya nga, di ba, ang mga magulang dun sa mga may anak, lalo yung mga bata pa yung anak, laging paalala sa mga anak. Kaya nga, di ba, ang mga anak, lalo yung mga nag-aaral sa school, alam niyo ba, kahit dun sa school ng anak ko, dumadami yung mga tumbler nila dun. Tapos dumadami yung mga towel. Kasi yung mga bata, minsan pag naglaro sila, kinakalimutan na nila yung mga dala nila. Wala na silang pakialam dun. Para akala nila ang yayaman ng mga magulang nila na merong supply lagi ng towel, may supply lagi ng tumbler. At naalala ko yung sinasabi ng school, dun sa school ng anak ko, laging paulit-ulit, i-claim nyo na po itong mga lost and found. Aba, walang nag-claim. Yung mga batang to talagang, parang kala mo anak ng mayayaman. Ayaw nila i-claim yung mga naiwan nila. Well, intindihin natin mga bata. Ganun talaga. Pero alam nyo, pag ang isang tao medyo matagal na, matanda na, may edad na, pero maraming mga nalilimutan, no? Maraming mga hindi nagagawa, nako, medyo nakaka-challenge po yan. Kaya nga, ang isang bata, kung minsan nakakalimutan nilang mag-toothbrush, kasi nakakalimutan nilang maligo, di ba? May mga bata nakakalimutan lang ano yung dapat i-prioritize nila. Intindihin natin bata. Pero pag medyo may edad ka na at nalilimutan mo mag-toothbrush, nalilimutan mo naligo, nako, kawawa yung katabi mo. Di ba? Kawawa yung katabi mo. Spiritually speaking, mga kaibigan at mga kapatid, ang hirap po pag ang isang tao, matagal na siyang mananampalataya, matagal na siya sa isang church, pero may mga napapabayaan siyang mga basic na gawain. Ano yung mga basic? Simpleng-simple lang. Basa ng Bible, devotion, panalangin, punta ka ng church. Mga very basic po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, makikita natin na dyan pa lang sa mga binanggit ko na mga basic, minsan nahahamon na po tayo pagdating sa mga bagay na ganyan. Na minsan mas naalala pa natin panoorin itong palabas na ito, minsan naalala pa natin na kumain ng ganitong physical food, pero nalilimutan natin, meron din pala tayong spiritual food na dapat kainin. Nalilimutan natin minsan, kailangan din pala natin maglinis spiritually. Kung tayo ay naliligo po sa ating pang-araw-araw at talagang ganyan po kaayos ang mga Pilipino, na kahit nga doon sa mga malalamig na lugar, sabi nga nila, ang mga Pilipino, naliligo talaga sila kahit malamig na lugar. Ganon tayo nasanay na maligo araw-araw. So kung naliligo ka araw-araw, nalilinis mo yung physical na pangangatawan mo, when it comes to spiritual, wag ding kalimutan. Kaya nga, isa sa mga symbol ng Bible ay water. So ang Word of God, pag ito'y binabasa natin, kung ito'y isinasa puso natin, yung mga karumihan sa atin spiritually, nililinis po nito. Kaya nga yung ating
sanctification, yung pang-araw-araw natin, meron tayong daily sanctification, kailangan malinis tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Araw-araw tayong lumalapit sa ating Panginoon, nananalangin tayo, nakikipag-communicate tayo. We go to a Bible-believing church para makasama natin yung kapwa mananampalataya natin, para makarinig tayo ng pangangaral, mag-grow tayo spiritually. So yung mga bagay po na yan, wag nating kaligtaan kasi part po yan para tayo po ay mag-grow, mas lumago pa, mas tumibay sa ating pananampalataya. And take note, mga basic po yan. Kaya nga, ganun din sa ating physical na pangangatawan, may mga basic din tayong ginagawa na hanggang pagtanda natin, ginagawa natin kasi nga basic po yan eh. So when it comes to spiritual, ganun din. Kailangan nating gawin ang mga basic na mga practices hanggang sa tayo po ay graduate sa mundong ito. At panghuli po, mga kapatid, stubborn. Isa po sa mga negatibong katangian ng isang bata, of course, normal na po yan, ang tigas ng ulo mo. Kanino ka ba nagmana? Bagay, may mga kasunod yan eh. Pag matigas na ang ulo, kanino ka ba nagmana? Alam nyo, sa mga magulang, lalo may mga maliit na anak, di ba? Minsan ang sarap na yung mga sermon natin, nire-record na lang natin kasi ganun, paulit-ulit din eh. Di ba? Halimbawa, sa araw na to, yun ang sinabi mo, yung kumot, kailangan pagising, ayusin lahat yan. Bukas yan na naman ang sermon. Paulit-ulit. Pero alam nyo, sa mga bata, medyo malit, sige, intindihin na lang natin, kahit paulit-ulit yan, kasi bata pa yan eh. Talagang gano'n, ulit-ulit. O anak, ganito ha, turuan mo pa minsan. Although naturo mo na minsan yan, ganito magligpit ha, ganito. Naulit mo na yan, uulitin mo na naman, sige, intindihin, bata eh. Pero pag medyo young people na, napapalakas na sermon ni nanay niyan, tsaka ni tatay. Kasi tagal-tagal na, no? Pagising sa umaga, akala mo, nagkaroon lang ng tornado dun sa kama, wala na nangyari, hindi na naayos. Okay? So, isa po sa mga negatibong katangian ng mga bata, matitigas ang ulo. At, alam niyo, yung mga magulang ninyo, pag pinapagalitan kayo, naalala rin nila nung bata sila. Kasi ganoon din sila eh. Matigas din ang ulo nila noon. Well, ganun talaga, no? Bata, matigas. Pero habang lumalaki, nagmamature, umaayos naman. At nakikita nga na talagang may maturity. Maliban na lang kung ikaw ay Peter Pan, may Peter Pan syndrome. Na ikaw ay ayaw mo mag-grow, hindi ka nag-grow. So dito po makikita natin na may mga mananampalataya. Ang tagal-tagal na, pero ang titigas pa rin ng ulo. Okay? Ang sabi ng Bible, your body is the temple of the Holy Ghost. So, syempre, dahil templo ng banal na spirito yung katawan natin, kailangan ingatan natin. Kailangan ayusin natin. Alam niyo, nakakalungkot. Merong iba, ang tagal-tagal ng mananampalataya, pero may mga tinatago pang bisyo. Diba? Minsan, ito pa ang mas nakakalungkot. Manghingi pa ng prayer request, sana po gumaling ako sa ubo. Ubo, naninigarilyo ka pala. Paano ka gagaling yan? No? Paano ka bibigyan ni God ng maayos na kalusugan, nanghingi ka pa ng prayer request, lumapit ka pa sa mga prayer warriors, kahit na ang sangkatutak ng mga prayer warrior yan na nanalangin sa'yo, pero kung ikaw mismo, hindi mo inaayos yung sarili mo, may mga bisyo ka na ayaw mong alisin sa buhay mo, isang araw magkakagulatan na lang tayo, magkakasakit ka. At hindi mawawala yung sakit mo dahil sabi nga ng Bible, ang katawan mo ay hindi na yan sa'yo. Templo yan ng banal na spirito. Kaya yung mga bisyo na yan na nakakasira ng katawan, kung hindi mo aalisin yan, kaibigan at kapatid, may pag-aani po yan. Okay? Huwag kang mag-e-expect ng milagro sa Panginoon kung yung katawan na yan ay winawasak mo sa pamamagitan ng bisyo. Hindi ka man makita, hindi naman ako nakikita ni pastor. Di ba? Minsan pag nag-visit pa si pastor, yung San Miguel natatago eh. No, San Miguel, yung mga jinn, tinatago yan. Dilalabas yung mga Bible. Wow! Di ba? Pero alam niyo mga kapatid, kahit hindi namin makita, alam niyo okay lang yan kahit hindi namin makita. Hindi naman kayo mananagot sa amin eh. Hindi naman yung pagdating ng Judgment Day, sa Bema Judgment, pagdating doon, hindi naman kami nakaupo sa trono. Si Jesus Christ.
Kaya si Jesus Christ, alam niya yung mga ginagawa natin. Nasa lihim ka man, nag-internet ka man, nasa computer ka, nagsa-cellphone ka, alam ni Jesus Christ yung mga pinapanood mo at kung ano pa mga vision ng mga tinatago mo, alam ni Jesus Christ yan. Okay? At nga pala, baka sabi, uy, bigyan ko na lang ng love gift si pastor para maging okay. Kahit bigyan nyo kami ng love gift, masaya naman kami doon, pero sa kabilang banda, kung hindi mo binabago ang buhay mo, kung hindi mo inaayos yung sarili mo, kaibigan, hindi mo maiiwasan yung magiging konsekwensya niyan. Yes, gaya ng sinabi ko nga, salvation is by grace. Iingatan ng Panginoon, walang makakaagaw sa iyong kalwa, pero yung katawan mo, pwedeng masira yan. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, huwag maging matigas ang ating ulo pagdating sa Panginoon. Ang layunin ng Diyos sa atin, kung susundin natin ang kanyang mga salita, mapapaayos din tayo, mapapaigi tayo. Para sa atin din yan. Parang sa isang magulang, pinapaalalahanan yung anak, minsan napipikan na yung mga anak, paulit-ulit yung sermon, pero sabi ko nga sa inyo, yung mga sermon ng magulang ninyo na kinaiinisan nyo, later on, marirealize nyo, salamat, hindi nagpabaya yung magulang ko. Salamat, pinaalalahanan ako ng magulang ko na ganito, masama yung mga barkadang ganito, masama yung mga bisyong ganito, iniwasan ko yan, napabuti ka. Kasi walang matinong magulang na ang layunin niya, masira ang kanyang anak. Ganon din po, spiritually speaking, ang gusto ng Diyos ay tayo mapabuti, mapaigi tayo, kaya nga may mga do's and don'ts in the Bible. Pero kung susuwayin natin yan, kung magiging matigas ang ulo natin, tayo rin ang mapapahamak po dyan. Alam nyo, buti sana kung tayo lang mapapahamak eh. Pero pag maraming kasalanan sa Bible, na pag ikaw nagkamali, pati pamilya mo damay. Damay. Sabi ng Bible, thou shalt not commit adultery. Nahuli ka, nabisto ka. Tandaan nyo, hindi lang ikaw ang mapapahamak, damay ang pamilya mo. Misis mo, mga anak mo, anong iharap nila sa kahihiyan? Mahihiya sila. Kaya masarap ang kasalanan. Enjoy. Nag-enjoy ang flesh mo. Pero pag pinahintulutan na ng Diyos na mabisto ka, ang hirap na hong bumangon. Ang hirap na hong tumayo. At maaring hindi ka na maging kagamit-gamit dahil sa katigasan ng ulo ng isang ng ginagawa ng palihim ng isang mananampalataya. Kaya nga, malinaw po ang sinasabi ng Bible, mga kaibigan at mga kapatid. Panghuli po, sabi ng 1 Corinthians 13, verse 11, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. Okay lang yan, pagbata. Pero saan ang sabi na, but when I became a man, I put away childish things. Sa mga bagong mananampalataya, no, okay lang na medyo, nahirapan pa sila, kumbaga, sensitibo pa, okay lang yan. Pero sana, mag-grow na tayo spiritually. Maging adult na tayo. Kumbaga, sabayan natin. Kung ano yung nakikita sa atin physically, sana ganun din tayo spiritually. Kasi ang hirap naman kung matanda na yung itsura mo physically, pero kitang-kita napaka-immature, ang sagwang tignan. Napakasarap na ikaw ay nasa stage na nagpapayo ka na, ikaw na yung tipong pinakikinggan, may mga mini-mentor ka na, kasi nag-grow ka na spiritually. So mga kaibigan at mga kapatid, tandaan nyo po, yung pag-grow natin spiritually, nasa sa atin din yan. Tayo rin ang magpapasya kung tayo ba'y lalago o hanggang diyan ka na lang. Nasa sa atin din kung ang isip mo, baby bonding ka pa rin spiritually o mag-grow ka na ng isang man o woman of God na nagpapagamit sa Kanya na kung dati inaalagaan ka, sana nandoon ka na sa stage na ikaw na yung nag-aalaga. Ikaw na yung umaalala. Hindi yung tagal-tagal mo na inaalalayan ka pa rin. Hindi po. Sana may nakikita ring progress sa atin spiritually speaking. Kaya it's time for us to reflect. Reflect natin yung mensahe ng salita ng Diyos. Pangalawa, let's repent sa mga pagkukulang, kahinaan natin, talikuran natin, puntahan natin yung landas na kung saan gusto ng Panginoon para sa atin at magkaroon tayo ng reforma, pagbabago sa ating buhay. At tandaan po natin, pag inayos natin ang ating buhay spiritual,
Pinahintulutan natin na tayo ay mag-grow spiritually. Makikita natin sa dulo nito para din to sa ikabubuti natin na anak ng Diyos. Let us pray. Father in heaven, marami pong salamat sa paalala ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sapagkat niligtas niyo po kami. Binigyan niyo kami ng buhay na walang hanggan dun sa mga nagtiwala, sa mga nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pero Panginoon, ang hamon po sa amin, pagkatapos ng kaligtasan, ano na? Lord, magkaroon kami ng desire na mag-grow kami spiritually. Mag-grow kami sa mga teachings ng Bible, mag-grow kami sa mga discipline, practices. Makita po sa buhay namin ang pagiging tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Lord, sa mga anak mo sa Faith Baptist Church, makita po sa amin, Panginoon, na yung faith ay nag-grow. But grow in grace, sabi nga ng iyong salita, and in the knowledge, mag-grow kami sa aming pananampalataya. Kung sa ngayon, may struggle pa rin, at lahat naman kami under construction pa. Pero sana naman ay hindi kami natigil na lang sa pang grade 1 na mga problema. Mag-grow kami spiritually, maging grade 2, grade 3, grade 4. Mag-level up kami sa aming faith. Hanggang sa dumating ang panahon na kami naman ang nag-aalaga. Kami naman ang nagdi-disciple. At hindi yung puro na lang kami ang inaalagaan. Kaya Panginoon, sorry po sa aming mga pagkukulang. Sorry po sa aming mga pagkakamali. Nawa, ang mensahe ay hindi lang po kami nakinig sa kaliwa at lalabas sa kanang tenga. Kundi pumasok ito sa puso namin at ipamuhay po namin, Panginoon. At sa oras na ito, kung meron nakikinig sa aming kalagitnaan na hindi patiyak sa kanyang kaligtasan, kaibigan, ang Bible ay nagtuturo sa atin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Lahat tayo, kaibigan, makasalanan. Lahat tayo, buong mundo, lahat ng tao ay makasalanan. At malungkot mang sabihin, pag ang isang tao ay namatay nang hindi siya ligtas, mapapahamak ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Pero ito, mabuting balita, kaibigan. Ang Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus para sa iyong mga kasalanan. At ang sabi ng Bible, sino man ang manampalataya sa Panginoong Hesus ay may buhay na walang hanggan. Magtiwala ka lamang sa Panginoong Hesukristo. Tanggapin mo na yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay sapat na pambayad sa iyong mga kasalanan, na sapat ng daan patungo sa langit, at mabigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kaya pwede kitang pangunahan sa isang panalangin. Habang ikay nagpipray, ariin mo to na sarili mong panalangin na nananalig ka at nagtitiwala sa ating Panginoon. Ito na yung panalangin, kaibigan. O mahabaging Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa sarili kong kaparaanan. Panginoong Hesus, salamat po, namatay ka sa krus, binayaran mo ang aking mga kasalanan, at ika'y muling nabuhay, dahil ito'y patunay na ikaw ang tunay na tagapagligtas. Kaya nananampalataya ako na ikaw lamang ang nag-iisang daan patungo sa langit. Na ikaw lamang ang makakapagpatawad ng aking mga kasalanan at magkakaloob sa akin ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan mo, Jesus, Amen.